Cayetano sinuplak mag-isa ang mga anti-Duterte. Naku, grabe yung naging speech or mga sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano mapatungkol nga dito sa pinaglalaban nga nila na may uwi na si Pangulong Duterte. At yan nga rin yung mga pag-uusapan natin ngayon at eto nga etong si Pangulong Duterte ay kamakailan lang nabalitaan nga po natin na makakalabas na or pwede nang parang tawag dito natumba doon sa ICC. Kaya yan yung isa sa mga natin ngayon na sana nga ay magawa na ng paraan na may uwi si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas dahil parang hindi na talaga kaya ni Pangulong Duterte na manatili pa dyan sa ICC. Na para manatili at alam niyo na naman natin na siya ay maedad na rin at nasa 80 years old na po si Pangulong Duterte na hindi na dapat yan nakakulong, diba? At nasa batas naman po yan ng ICC. Hindi ko alam bakit hanggang ngayon ay nandun pa rin si Pangulong Duterte sa ICC at hindi pa rin mapauwi-uwi dito sa Pilipinas at samantalang tayo ay nagpapauwi ho tayo, si Pangulong Duterte ay nagpapauwi po yan ng mga kababayan natin na nasa ibang bansa. Kinukuha niya po yung mga kababayan natin kahit may matinding pagkakasala sa ibang bansa, pero ngayon administrasyong Marcos yung mga Pilipinong ibinibigay na sa basta kalaban nila ibinibigay na sa dayuhan. Ganyan po yung mga pangyayari ngayon na talagang sobrang lupit, no? At dito nga kanina etong ni Senator Alan sa nangyaring Senate inquiry ay napakatindi po ng mga binitawan na salita ni Senator Alan Peter Cayetano dito sa pinaglalaban nila na maiuwi na at mapalabas na ng ICC detention netong si Pangulong Duterte. Yan po yung mga pag-uusapan ho natin ngayon, no? So bago tayo mapunta doon, dito muna tayo. Ito kasi may picture ako dito nakita. Yan. Po, 2023 bonus now lang ibinigay sa Army. Bakit kaya? Bonus, ito kinarap ko lang to doon sa vlogger. Hindi ko alam kung 100% na sure, pero nandito naman siya. Dito sa post na to na Marcos green lights 1.64 billion 2023 bonus for Army personnel. So ibig sabihin 2023 bonus now lang ibinigay. Bakit kaya? Ang galing, di ba? Ang galing no? 2023 pang bonus sa mga Army ngayon lang ibinigay. Hindi kaya natatakot si Marcos Jr. na bumaliktad na sa kanya ang mga kasundaluhan? Ito pa, marami pa dito. Ito pa isa. Yan Ito ang pinakamalupit dyan. Bakit hindi na naman dito? Hindi ko lang alam kung totoo itong post ng Batas PH Ang sabi dito, 27.3 billion budget for Office of the President in 2026. Grabe naman yun. Tapos wala man lang kumu-question. 26 grabe 26.3 billion ang budget ng Office of the President. Para na naman saan to? Para na naman sa mga Duterte. Paano mapabagsak ang mga Duterte? Oo, no? Grabe, magkano to? 27.3. Grabe namang ganito ba talaga ang budget ng Office of the President? Etong 27.3 billion. Ang lupit nito, sarap buhay Talaga alam nyo, kaya nga nagpapakabait ako ngayon, tatakbo talaga ang presidente din Baka hindi rin tumakbo si BP Sara, ako na lang yung tatakbo. Oo. Sarap buhay pag presidente ka, biruin mo 27.3 billion tapos wala namang proyektong nagagawa. Galing, di ba? Masaklap dyan wala namang proyektong nagagawa pero laki ng budget nila. Samantalang ang Office of the President talagang trabaho lang ng trabaho, ang baba ng budget. Ganyan ang nangyayari ngayon. Samantalang dito na nga ho tayo
sa pahayag ni Senator Cayetano. So ito po at ating panoorin. Majority Leader. Thank you, Mr. President. May we recognize our distinguished Minority Floor Leader, Senator Alan Peter Compañero Cayetano to sponsor. Senator, the Minority Leader, Senator Alan Cayetano, is recognized. Thank you, Mr. President. I remember, Mr. President, na pinag-uusapan kasi yung smuggling ng bigas at nandito po si then Mayor Duterte. In fact, dun muna siya naghintay sa kwarto ni Senator Pia. And in the course of their conversation, tinawag nila ako. We joined. Then may nasabi si Mayor Duterte doon that caught my ear, no? So, sabi niya, Pia, Senator, formal siya, sabi niya, Senators, Senator Pia, Senator Alan, how I deal with criminals in Davao, I take responsibility, and one day, before God, I have to account. Not exact words, but basically ang sinasabi niya, nung na-elect siya, he has to take responsibility, and he knows there is an accounting. Few years later, September 29, 2015, hindi ko po makalimutan, lumipad po ako Davao. I asked him if he's running for president, and I asked him if I could join him. He took a piece of paper, he drew yung mga graduate ng PMA, police, and then pag nagiging colonel, nagiging militar, and then he started talking about corruption and how drugs corrupted the law enforcement, and then how it will spread the judges, the politicians, etc. No? Long story short, after that night, instead of asking him to run, sabi niya hindi siya tatakbo, or instead of asking him if I could run as his vice president, lumabas na lang sa bibig ko na if you run, I will be for you. If you choose me, I will campaign with you. If you don't choose me, I am now committed to you. And as we say, the rest is history. There's a lot of things that we have to account for. There's a lot of truths that have to be uncovered on the part of those who are pro-Duterte. There's a firm belief that it was to protect the human rights of all Filipinos, especially against the menace of drugs. On the side of some human rights activists, tingin nila this is some deranged maniac who just wants to kill everyone. So, yun yung extremes. But I remember, I think a year, 2 years ago, I met a pastor, nagkukwentuhan kami. Then he said a prayer, then he told me, you know, Alan, God wants you to know that Duterte is not as good as how his supporters describe him to be. But he is also not as bad as how his detractors want him to be or describe him to be. The point is, Mr. President, we can go back and forth about history, but the wheels of justice is moving, whether here in the country or in the ICC. Having said that, I know 3 things. 1, you are presumed innocent until you're proven guilty. And all human rights activists will say, yung tunay ha, hindi yung nagkukunwari na human rights activist. Ang sasabihin po, yung humanitarian treatment. Meron po kasing nagsasabing human rights activist pero siya, bakit siya? Hindi niya binigyan ng due process at pinatay niya. I can't help but remember people like Rene Sagisag who stood tall here in the Senate na kahit anong baho nung kaso o nung issue, pagtingin niya dapat may magtanggol, pagtatanggol niya. Di ba? Kasi sabi niya, they deserve a lawyer. No matter how you think they're guilty, etc. Magandang araw. There are a lot of human rights activists we should and we can and we should pay tribute to. But my point is this, it is not against the tenets of human rights
to Patuloy allow naman po yung any pagtuturing namin person, sa isa-isa bilang especially a former siguro president po ang of the naging country, highlight ng aming to be pagsasamahan under house ay arrest yung or dalawang to beses be kami under a nanindigan at country matapos yung supervised nung under siya ay presidente ICI, ng Senado. especially in the kinausap condition of President Duterte. Magandang who araw. is Kailangan ko talaga 80 ng years old, nebulizer. Kami mga hikain who is, eh. Pangangailangan when ng he was tao brought there, he kapag was mentally strong. nagkaroon ng I don't really know how he is now. Pero, Mr. President, I mean, tayo, magkakasama tayo nung pandemic. You were Senate Sir, how's the President. I moral? was Speaker, Senate Majority Leader, was Majority Leader. Grabe po yung lungkot nung sa bahay, opisina ka lang. We were still holding office, pero can you imagine how President Duterte is coping now? So I'll oversimplify the resolution, and I know members of the Senate, especially the minority, will also Sir, how's speak. the moral? Most of us here served with President Duterte, regardless whether we're always in agreement, disagreement with him. I wasn't always in agreement with him, no? But having said that, Mr. President, ang appeal lang po is humanitarian treatment, and ang appeal po is that we do it as a country. So first step ang Senate, but I'll use this podium to appeal to Malacanang, might disagree very much with the Dutertes now, with all his children or most of his children, with some of his grandchildren, with people who claim to be Duterte diehard supporters. But again, balik tayo sa humanitarian. Alam nyo, hindi na rin bago yan eh, yung mga ganyan na sinasabi na, ay, ano ka, Duterte, eto sinabi ko na rin to sa ibang vlog ko, na kahit si Senator Cayetano ay may katangian na katulad ni Pangulong Duterte, iboboto at iboboto ko pa rin siya. Talagang susuportahan ko at susuportahan nitong taong to dahil alam ko na mas maganda ang kakahinatnan ng Pilipinas. Ulitin ko ulit, kahit si Marcos pa yan eh. Kung si Marcos ay naging katulad ni Pangulong Duterte, hindi ako ngayon or hindi ko siya ngayon binabatikos. Kahit si Romualdez pa maging katulad ni Pangulong Duterte yan, yung style niya sa pamamalakad para mapaayos ang Pilipinas. Aba, bakit mo kailangan tanggihan? Yun yung lagi natin itatak sa isip natin, mga banateros, mga kabiyaya, na ang sinusuportahan natin sa mga Duterte, hindi yung personal na buhay nila kundi yung kanilang abilidad na napakaganda para sa ating bansa. Yun po yun eh. Hindi yung porket siga or porket matapang, hindi ganun. Ang una-una kasi nakitaan, kaya hanggang ngayon minamahal pa rin ng taong bayan etong si Pangulong Duterte dahil nakita ng taong bayan yung pagmamahal, malasakit at tapang. Buo yung loob niya, hindi pwedeng manduan siya, hindi pwedeng porket bilyonaryo ka, susundin kita. Hindi porket babayaran mo ko, susundin kita. No? Hindi ganun si Pangulong Duterte. Yun yung isa sa mga taglay na hinahanap-hanap ng taong bayan. Yung katulad ng pagmamahal or katulad ng mindset ni Pangulong Duterte. Kung halimbawa man may mga may mga umusbong, may mga taong nakitaan natin ng ganun. 'Di ba? So kailangan natin suportahan yung kahit hindi yan Duterte ang apelyido. No? Kahit hindi Duterte ang apelyido niya, basta katulad ng pamamalakad ni Pangulong Duterte nung siya ay naging presidente ng Pilipinas, yun yung hinahanap natin. Kaya yung mga sinasabi nila na ay DDS ka, DDS, alam nyo, hindi sa apelyido kami nakadepende. Sa ginawa nung apelyido na yun, doon kami nakadepende. Kasi palaging ganyan eh, ganyan yung ganyan yung palagi natin naririnig na si ganito, si Jay Guevara, DDS yan. Duterte diehard supporters yan. Oo, Duterte diehard supporter ako, hindi dahil sa apelyido,
kundi dahil dun sa ginawa nung apelidong Duterte. Yun. Sa totoo nga lang, kung si Marcos, kung talagang itinuloy niya yung pangako niya, kung tinupad ni Marcos Jr. yung pangako niya, yung build project, kung tinuloy yon, kung hindi napakalala ng korupsyon ngayon, kung hindi sinungaling si Marcos Jr. at mapanggamit, sinuportahan ko din siya. Una-una binoto ko siya dahil kay Vice President Sara Duterte. Diba? Doon pa lang, kasi akala natin noon, maano natin na talagang parang pangalawang parang susundin ulit ni Marcos Jr. yung kung ano yung nasimulan ni Pangulong Duterte. Sa totoo nga lang, ito lang sa real talk po tayo kung sinunod lang ni Marcos Jr. yung nasimulan ni Pangulong Duterte, baka humahabol na ho tayo sa ibang bansa sa pagiging first world country. Kung sinunod lang tignan nyo ngayon yung mga proyekto ng panahon ng Duterte, tinuloy ba ni Marcos? Hindi, ang daming nakatenggang karugtong ng mga ng mga skyway. 'Di ba? Ang dami. Tingnan nyo yung proyekto ni Pangulong Duterte na kaligtasan sa bawat lugar sa Pilipinas. Nawala din. Dumami pa ngayong nagbebenta ngayon . Tapos dumami pa yung mga gumagamit ngayon. 'Di ba? Yung droga mas mura ngayon. Yung mga drug lord mas dumami ngayon, mga sindikato mas dumami ngayon. Kung tinuloy ni Marcos 'yon, okay, wala tayong problema . Kung tinuloy ni Marcos yung hindi ko naman sinasabing kahit hindi niya na lang kahit hindi niya na lang gawin niya yung sinasabing patay-patay ganyan kung ayaw niya talaga nun. Pero dapat kaya niya talagang gampanan ng pagiging leader. Kaso ngayon ang ginagawa kasi, pag against sa kanya, yari ka. Kung hindi ka kulong, patay ka. Diba? Kahit napakatino mong tao, magsalita ka lang. Eto na lang, simulat sa pool, maraming maraming anti-Duterte. Diba? Mga vlogger, mga mga politiko din. Ni isa walang pinakulong si Pangulong Duterte sa kanila. Si De Lima, deserve niya yun dahil may nagkasala siya. Si Trillanes, deserve niya yun, nagkasala siya . Diba? So, hindi yun kasi pinapalabas lagi nila na parang inaway daw nila yung mga Duterte, kaya daw sila pinakulong. Katarantaduhan yun. Kaya nga yung mga sinasabi nyo, tayo mga Pilipino, doon tayo dumepende sa magagawa ng taong bayan. Sa magagawa ng tao na yun para sa bayan. Katulad ng mga Duterte. Ngayon, kung yung ginawa ni Pangulong Duterte dito, makikita natin sa ibang pagkatao, suportahan natin yun dahil yun po dapat ang gagawin natin, yun dapat ang hinahanap at kailangan ng bansang Pilipinas. Kaya yung mga sinasabi na diehard supporter porket diehard supporter na. Oo, parang lang kasi parang sa bagay, proud po kami doon. Walang problema ho doon. No, walang problema tawagin kami diehard supporters. Kaysa naman diehard supporters ni Marcos, putang na nakakahiya. Wag nang ganun. Kaya naman nyo kung diehard supporters ni Marcos, di ba? Oo, sabi ko, puta, tsaka ni Martin Romualdez, puta, kakahiya yun. Pag tinakpan natin yung pangalan o yung mukha niya, at ganun yung sitwasyon, tutulong ba tayo o hindi? Di ba? So, I was looking for something to read the other night. Nabuksan ko po yung isang libro saying, hindi bago nung sinabi ng Panginoon Jesucristo, love your enemies, pray for them, pray for people who prosecute you. Sabi sa Leviticus pa lang, nandun na yon. So I guess part of our struggle as a people is,
how to deal with each other when we disagree politically. And again, hindi ko po binababa yung temperature. Human rights is important. All these issues should be threshed out, and it will be threshed out in the ICC. Di ba? May ICI ka na dito, may ICC ka doon. So, but one thing we don't want to do, no, is to see the former president suffer as if it is a punishment when he has not been convicted. So, Mr. President, this is not only for him, but it is for us as a nation. I cannot imagine what the country will do if something, I don't want to say it, but if something happens with him in the detention center at wala man tayong ginawa. So I'd like to thank you, Mr. President, the Majority Leader. I'd like to thank our colleagues that we took this up today, but I'd like to appeal to the palace na pag-aralan din nila. Just on that humanitarian, huwag nyo nang pansinin lahat ng tumitira o nagsasabi sa inyo o sa politika. Ang punto dito, he's a citizen of our country, 80 years old, he needs medical attention, he needs his family, he needs people to talk to. So thank you for this opportunity, Mr. President, and may I defer naman to the Majority Leader who will also sponsor this measure. So yun know, napakaganda nung sinabi, yung mga binitawang salita ni Senator Alan Peter Cayetano. Tsaka kakaiba rin to si Senator Alan Peter Cayetano, isa to sa mga talagang lehitimong hindi bumitaw sa pagsuporta sa mga Duterte kahit natalo siya bilang Vice President noon ni Pangulong Duterte. No? So napakaganda ho noon at may mga loyal na supporters pa rin ng mga Duterte. Hindi katulad ng iba dyan, nung wala nang pakinabang sa kanila si Pangulong Duterte at gineta sila ng 6 taon, hindi sila nakapangurap, ayun, nagbaliktaran. Nagbaliktaran ng mga yudiputa. So ito pa yung isang panoorin na natin. Hindi pala ito. Guys, bago-bago to. Panoorin. Posibleng isyuhan na rin ang arrest warrant ng ICC sina Senador Bato de la Rosa at Senador Bongo sa 2026. Nako, yan na, no? Mali yung napindot ko. So ngayon isusunod na pala si Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa. Alam nyo, sa totoo lang kapag yung dalawa na yan ay inaresto o anuhan ng arrest warrant, etong si Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa, ano po yan? Isa po yan sa parte ng pwede nang ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Mababawasan ang pwedeng mag-archive or pwedeng bumoto or tumutol sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. At yan ang gusto ni Martin Romualdez. Yan talaga ang plano. So tuloy pa natin. Ayon yan kay dating Senator Antonio Trillanes IV na isa sa mga naghain ng reklamo laban kay Duterte sa ICC at kakagaling lang ng the Netherlands kaugnay ng reklamo. Nakatutok si Chino Gaston. Matapos ang kanyang pagpunta sa The Hague, Netherlands, sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes IV na nagpunta siya doon para sa ilang pulong kaugnay ng reklamo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Isa si Trillanes sa nag-file ng reklamo laban kay Duterte para sa crimes against humanity kaugnay ng madugong drug war. Paniwala ni Trillanes, sa unang bahagi ng 2026, may mga lalabas na arrest warrant para sa iba pang maaaring masangkot sa kaso. Yung warrant, ang na-expect na lang natin ay 2. Isa kay Bato, isa para kay Bongo. Alam nyo ito kung babalikan natin, no? Nung kamakailan lang, bago i-kidnap or bago ang gawing kidnapping kay Pangulong Duterte, may pahayag noon si former Senator Trillanes, so itong si Trililing, na kagad inaksyonan ng PNP. Panahon na yun, si Pajardo at si Marbil pa at si Tory pa ang ng PNP noon.
At ayun nga, sinabi nila doon na parang pinapawalang ano nila, parang sinasabi nilang fake news. Wala daw silang nababalitaan na ganyan na may arrest warrant na ang ICC. 'Di ba? Kung matatandaan nyo ngayon, inulit na naman. Malamang sa malamang itatanggi na naman nito. Itatanggi na naman ito na wala silang nakikitang arrest warrant ng ICC. Kasi dapat bago magtalaga ng arrest warrant ang ICC, dadaan muna yan. At yun pa, wala na pong rito, jurisdiction ang ICC sa Pilipinas, so bawal ho yung gagawin nila na yan. So ngayon, eto na yung katanungan dyan. Hahayaan kaya ni Marcos Jr. ang ICC na dakpin si Senator Bato at Senator Bongo? Oo, siyempre. Ako nasasagot, oo, siyempre. Anak ng teteng, si Pangulong Duterte nga, hinayaan niyang makuha eh. Hinayaan niya, siya pa nga nag-utos na dalhin dun sa ICC. Diba? Sila nagplano na sila nagplano na kidnapin si Pangulong Duterte. Ito pa kaya, si Senator Bato tsaka si Senator Bongo. Kaya hindi posibleng mangyari yan. Naku po. Ang tinukoy ni Trillanes ang mga senador na sina Bato de la Rosa na nagsilbing PNP chief noong Duterte administration at Bongo, ang malapit na aide ni Duterte bago nahalal na senador. Hinihinga namin sila ng pahayag na sinabi ni Trillanes. Inaasahan din ni Trillanes na haharap din sa ICC si dating PCSO Chairman Royina Garma, ang dating si police Garma official na nagsiwalat na nagpatupad noon ng cash reward system para sa kada mapapatay na drug suspect noong Pangulo si Duterte. Si Royina Garma will be a witness laban kay Duterte sa ICC. Kasama na sa listahan ng mga witnesses. Nauna nang sinabi ni Justice Secretary Crispin Remulla na nagpunta si Garma sa Malaysia noong isang buwan para makausap ang ilang kinatawan ng ICC, gayong pumayag na siyang tumistigo laban sa dating Pangulo. Ang galing, talagang gumagawa ng hakbang na naman. Malamang ito, pag na naman to, baka isa na naman to sa diversion, sa flood control issue. At pwede rin totohanin talaga ito kasi kay Pangulong Duterte nga, tinutuo ng Administrasyong Marcos eh. Ito pa kaya yung kay Senator Bato at kay Senator Bongo. No? So, pangalawang beses na. Grabe, no? Sobra talaga. Grabe na sa kademonyuhan etong etong administrasyon. Ngayon, eto po, ano kaya ang magiging reaksyon ng AFP sa mga nangyayari ngayon na ginagawa ng gobyerno? No? Uulitin ko ito po yung kanina Oo, yan. 2023 bonus na ulang ibinigay. Okay? Tapos panoorin ho natin itong video na to. Isang routine protocol para sa Filipinos. Ay, hindi pala ito. Mali. Yung isa. Nasaan na yan? Hindi yan. Ito ba yun? Ito yan. Panoorin, pakinggan nyo to at panoorin. Ang ingay politika muling nanindigan ng AFP na mananatili silang tapat sa mga Pilipino at sa konstitusyon. Disinformation lang daw ang umano'y tangkang pag-aaklas ng mga dating general at sundalo. Narinig nyo Ang AFP po daw ay loyal pa rin sa mga Pilipino at susunod pa rin sa konstitusyon ng ating bansang Pilipinas. Okay, ulitin ko Sa gitna ng ingay politika, muling nanindigan ng AFP na mananatili silang tapat sa mga Pilipino at sa konstitusyon. Yan itatak natin to Sinabi to ng AFP. Disinformation lang daw ang umano'y tangkang pag-aaklas ng mga dating general at sundalo. Narito ang agenda report ni Francis Folve. Do you think the government is still stable? No. Ma'am, no. Umalagang AFP sa naging banat ni Vice President Sara Duterte sa kanyang press con sa Senado na unstable ang gobyerno. Bagaman itinanggi na ito ng palasyo, may hirit pa rin ang armed forces dito. Politically motivated distractions are like static on a radio. They make noise, but they don't actually change the signal. Our focus is locked on our mission, and that is to protect the people and secure the state. At sa kabila ng bangayan ng dalawang protect the people, pero nung may nagrally, ang daming namatay, wala namang kayong ginawa. Hindi nga binabalita ngayon As na leader ng bansa, mananatili raw na nasa gitna
ang puwersa ng mga sundalo. Sana nga. Makikita nyo naman, buong-buo po ang inyong Sandatahang Lakas ng Pilipinas, and we remain to be a professional organization. So we are one, as we have always stated, if there's one AFP, there's one Philippines, and with strong AFP and strong Philippines. Mariinding pinabulaanan ng AFP ang kumakalat na balita ng pag-aaklas umano sa hanay ng mga dating general at sundalo. Ito pong sinasabi niyong mga movement na ito, no, na meron daw pong mga plot na sinasabi dyan, klaro po, wala po itong katotohanan, and the AFP is intact, professional, and disciplined. Disinformation lamang po ito, no, and ang gusto po natin, hindi po magkaroon ng paghahasik ng gulo at duda sa ating mga kababayan. Kasabay nito, naglabas ng Manifesto of Support sa Marcos Jr. Administration ang Association of Generals and Flag Officers. Suportado daw nila ang anti-corruption drive ni PBBM sa harap ng flood control scandal. Yung mga retiradong nasabi na lihis ang kanilang pananaw na tumatawag ng activities or actions that border on defying the Constitution or violating the Constitution, yan ay hindi sinusuportahan. Retirado, including the AGFO, no? Which is composed of more than 1,000 officers. Ang alam ko, yung dalawang general na leaders o identified leaders na nag-stage ng rally sa Gate 4, hindi sila miyembro ng AGFO. Sa kanyang social media post noong September 17, sinabi ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga na lalahok ang ilang miyembro ng AFP, PNP at mga reservist sa pag-aaklas. Ayon sa Army, may nalabag si Barsaga sa RA 7077 o Citizen Armed Forces of the Philippines Reservist Act. Recommended for delisting na ngayon ang kongresista na isa ring Army reservist. Alam nyo, nakakalungkot lang dito sa balitang to. Dahil harap-harapan na ang nangyayaring nakawan, ang nangyayaring korupsyon sa bansang Pilipinas. Pero ang AFP po natin ay loyal pa rin daw po sila kay Marcos Jr. Kasi sinabi, di ba, suportado daw nila yung anti-corruption ni Marcos Jr. Lalong-lalo na sa issue ng flood control. Pinakita kanina, dito, pakita natin. Baka sabihin niya, no? Baka sabihin ni fake news tayo. So, suportado po daw to ng AFP. So, ibig sabihin, sinuportahan to ng AFP, yung anti-corruption ni Marcos Jr. Mapapatanong ka, unang-una, si Marcos Jr. ang isa sa mga mastermind dito sa flood control issue na to. Tapos sinusuportahan ng AFP. So ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin nun? Nakakagago lang, di ba? Totoo naman talaga. Ang AFP ay talagang nasa gitnaan lang talaga dapat yan. Pero sa panahon ngayon, na halos sumisigaw na po ng kagutuman at kahirapan ng mga Pilipino dahil sa matinding korupsyon na nangyayari sa gobyerno, bakit hindi pa rin kumikilos ang AFP? Diba? Bakit hanggang ngayon parang bingi pa rin sila? Bakit pa hanggang ngayon parang bulag pa rin sila? Ano pa ba ang kailangan nating antayin na para kumilos? Kasi sa totoo lang, kapag nagbigay hudyat ang AFP na, oy Marcos, tigilan mo yung ayusin mo yung korupsyon dyan sa administrasyon mo, kundi malilintikan ka sa amin. Gagalaw at gagalaw to. Gagalaw at gagalaw si Marcos Jr., hindi maaaring hindi. Dahil kapag ang AFP na ho ang talagang bumaba, ang talagang kumilos para pabagsakin or para i-impeach or para ipatigil na ang korupsyon sa bansang Pilipinas, mananalo at mananalo ang AFP. Hindi uubra ang PNP dyan. Hindi uubra ang administrasyon. Pero, sa nakikita natin ngayon at sa narinig natin, parang, hindi ko sinasabing totoo agad, parang kumakampi ang AFP pa rin sa administrasyon Marcos kahit harap-harapan na yung korupsyon.
Ayun masakit dyan. Ayun yung ngayon dyan. Ayun yung masakit dyan sa ano na yan. Sa nangyayari ngayon. So eto, panoorin din natin tong ano kay PRRD and sa interim release. In distress. Yan ang paliwanag ng Malacanang sa pagdalaw ng mga opisyal kay FPRRD sa ICC. Pero iba ang pananaw ng Duterte camp dito. Kaugnay niyan ay makakausap natin ngayon from The Hague, Netherlands, former Duterte spokesperson Harry Roque. Magandang gabi from Manila, Attorney Roque. Magandang gabi Pilipinas at magandang hapon po dito sa The Hague. Opo. Kumusta naman po kayo? Matagal na po namin kayo hindi nakakausap. Okay naman, Corina, no? Medyo lumamig na bigla ang panahon dito at medyo sinisip po na halos lahat ng tao dito sa The Hague. Okay, parang lumamig din yung issue dyan sa ICC dahil iba ang pinagkakaabalahan dito sa Pilipinas. Pero tatanong po dito sa issue na ito, bakit po sham welfare check ang tawag ng Duterte camp sa pagdalaw po ng Philippine Embassy officials dyan po sa dating Pangulo sa ICC? Well, dalawang bagay, no? Unang-una, bagamat katungkulan talaga ng mga konsulado na magkaroon ng consular visit, yan ay ginagawa lamang sa mga Pilipino na walang abogado o di naman kaya walang mga kapamilya na pwedeng makabisita habang sila ay nakadetine sa ibang bansa. No? Alam naman ng embahada na 10 abogado ni Tatay Digong at hindi nawawala ng next of kin na kamag-anak si Tatay Digong at any time. No? So wala talagang dahilan para sila ay mag-welfare visit at yung visit nila ay ginagawa naman sa panahon na posibleng mabigyan nga ng interim release itong si Tatay Digong. So ang paningin namin, talaga nag-iispiya lamang yung welfare visit na yan kay Tatay Digong para siguro makagawa ng paraan na harangin yung kanyang interim release. Okay, for the interim release, ano pong mga bansa ang tinitignan po ng kampo ni dating Pangulo na maaaring magbigay sa kanya ng ganoong klaseng acceptance or accommodation? Well, wala po akong personal na kaalaman. Pero dahil pinag-aaralan ko naman po ang galaw ni VP Sara, 3 bansa po ang nakikita ko. No? Yan ang bansang France, Belgium, or Germany. Ayun, because of what? Well, unang-una po ang Belgium sa track record, siya po talaga ang palaging tumatanggap ng interim release sa mga tribunal na naririto sa The Hague. No? Ang France, dahil bumisita naman po dyan si VP Sara, at sa Belgium ay sa Belgium nga po palaging tumatanggap at hindi na isa publiko ni VP Sara yung kanyang bisita sa Belgium. Sa Germany, dahil ang tingin ko ay ang mami ni VP Sara ay may dugong German, no? Zimmerman. No? So yan yung 3 na sa tingin ko natatanggap kay Tatay Digong. May kumpirmasyon po ba na kasama talaga si dating Senator Antonio Trillanes sa mga dumalaw sa dating Pangulo? Well, kukumpirmahan ko po na hindi niya nakitang personal si Tatay Digong dahil tanging pamilya lang po at mga abogado ang nakakapasok at nakikita si Tatay Digong. Pero sumubok po si Senator Trillanes? Ano po? Hindi ko po nakuha? Opo, sumubok po siya. Did he try to see the former president? Well, many people have tried and they have not succeeded. So wala rin po talagang pagkakataon si Trillanes na makita si Tatay Digong. Kailan po ninyo huling nakausap ang Duterte family, sir? Well, last week lang po, no, nung huling bumisita si Ma'am Elizabeth at saka yung apo nila na si Isabel. Pero ngayong araw po ay magkakaroon ng bisita ang bunsong kapatid ni Tatay Digong, si Sir Bong, at inaasahan natin na magbibigay siya ng anunsyo mamayang 3:00 ng hapon dito sa The Hague. Ayun, okay. So, meron po ba kayong impormasyon tungkol sa kalagayan naman ng dating Pangulo? Lalo't dito po sa sinabi ni VP Sara na natagpuan daw niyang unconscious o walang malay sa kanyang kwarto si dating Pangulong Duterte. Well, ako naman po ay pinagbigay alam ko kay VP Sara yung impormasyon na pinarating sa akin ng isang empleyado sa detention facility na nahulog nga daw sa sahig si Tatay Digong at tumama ang ulo. At yung pagkakataong yun ay linabas siya ng ICC. So tumutugma po yun sa panahon na lumabas si Tatay Digong sa ICC at ang sinabi ng ICC ay routine check-up lamang. So ang request naman sa akin ng informante, iparating lang sa pamilya dahil ang duda niya ay hindi nga nakakarating sa pamilya. At totoo nga, binigyan ng konfirmasyon ni VP Sara na hindi pinagbigay alam sa kanya
o sa kanila itong pangyayaring ito. So ito pong pagpapaliban po ng hearing, meron na po ba kayong tansya kung kailan po ito matutuloy? Tingin ko po hindi na matutuloy po yan dahil nagkaroon na ng naunang finding na unable to stand trial na si Tatay Digong. Because of a physical injury or mental state? Dahil po, dalawa po yung pinag-uusapan. Well, psychological siguro po, no? Hindi naman po mental. Dahil sa atin naman, ang pagiging limot-limot ay tanggap naman natin kapag tumatanda. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras. Iba yung tanungan ni Corina Sanchez dun. Mental talaga ako, Rina. So, ibig sabihin yung ganun-ganun ni Marojas, pang mental din ba yun? Buti na lang kahit paano magaling-galing si Atty. Harry Roque, nabara niya agad. Nabara niya agad yung mga tanungan ni Corina. So yun nga, ang pinagtataka lang dito, tanginan tong Trillanes na to, di pa to mamatay-matay. Hype na kupal na to, na hamuon. Kung sa Bisaya kung sa Tagalog ay mayabang, na kanin, sundalong kaning lamig lamang. Anak ng tete, iyan talaga yung isa sa mga salot dyan no? Alam nyo ito, hinihiling ko sa inyo to kasi gusto ko gusto kong umabot si Trillanes hanggang 80 years old. Tapos ipadanas din sa kanya kung anong nararanasan ni Pangulong Duterte ngayon. Gusto kong maranasan ni ni Trillanes sa kasi total medyo bata naman ako, maaabangan ko yon. So talagang gagapangin ko yan na ipanawagan na sana pag natapos na tong paghihirap ni Pangulong Duterte, sana maranasan din ni Trillanes ito, no? Mas maganda kasi para ganun, para damang-dama niya, Kaya siguro ngayon hindi niya pa mararamdaman niya kasi panahon pa nila pero pag dumating yung panahon natin, doon natin ipapadama kay Trillanes. So hindi naman pagbabantay. Gusto ko kasing maranasan ni Trillanes yung makulong siya, tapos nandun siya sa Bartolina kasi nga sabi ni Senator Robin, yung kulungan ni Pangulong Duterte ay parang ganito lang daw yung butas doon. Na Bartolina na po maituring yon sa kulungan ng Pilipinas. So napakahirap po nun. Tas 80 years old ang edad mo, hindi ka pa sanay sa ganung klima, kaya talagang mas maganda ay maranasan niya ni Trillanes. Soon paranas natin yan. So yung mga Manateros, mga kabiyaya, anong may kukomento nyo dito sa pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano at dito sa pagpapaaresto at malapit ng pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa at kay Senator Bongo. At dito sa nangyaring update ni Atty. Harry Roque mapatungkol kay Pangulong Duterte. At syempre, yung sa AFP na rin na nananatili silang loyal kay Marcos Jr. Ano pong may kukomento nyo? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.